Kumpiyansa ang Kamara, nabubuti pa ang serbisyong medikal para sa mga kababayan nating may iba't ibang sakit sa bato. Ito ay sa tulong ng bagong pasilidad na itatayo sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Yan ang ulat ni Melales Moras. Malaki, moderno at may iba't ibang kagamitan at pasilidad. Ito ang itatayong bagong 13-story hemodialysis building dito sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City na isa sa mga legacy project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nitong Miyerkules, pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang groundbreaking ceremony para sa proyekto kasama ang iba pang mambabatas at mga opisyal mula sa DOH at DPWH. Ayon kay Speaker Romualdez, inaasahang lubos na makatutulong sa ating mga kababayan ang proyekto lalo pat marami ang tinatamaan ng iba't ibang sakit sa bato sa bansa. Si PBBM talagang visionary talaga siya. Kaya nakita po niya yung mga magulang niya, yung dating President Ferdinand Marcos Sr. at yung mahal nating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, in-envision nila to almost 50 years ago. At sa totoo lang po ito nagiging isang lasting legacy ng administrasyon ni FM Sr. Kaya si FM Jr. tinutuloy niya. Sa Maynila naman, una na ring pinangunahan ni Speaker Romualdez ang hiwalay na groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong cancer center sa Ospital ng Maynila. Sa isang panayam, tiniyak ni Speaker Romualdez na sa ilalim ng termino ng kasalukuyang administrasyon matatapos ang konstruksyon na mahalagang proyektong ito. Dahil naman napag-usapan na rin ang termino, sinagot na rin ni Romualdez kung nagpaplano ba siyang tumakbong senador sa 2025 midterm elections. Siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte and I'll just do my work kasi marami pang kailangan tatapos ko dyan sa first district. How about 2028, sir? Matagal pa yun. Matagal pa yun. Ano naman kaya ang masasabi niya sa plano ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte na kumandidato bilang senador? Well, it's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office po. Sa mga susunod na linggo at buwan, inaasahang magpapatuloy pa ang paglulunsad ng pamahalaan ng mahalagang proyektong pangkalusugan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.